Sa video na ito haharap tayo sa isang tanong na matagal nang palaisipan ng maraming nagbabasa ng Bible. Sino nga ba ang mga Canaanite na paulit-ulit na binabanggit sa mga pahina ng kasulatan? At bakit umabot sa punto na iniutos mismo ng Diyos sa mga Israelita na lipulin sila? Isa itong utos na hanggang ngayon ay itinuturing na isa sa pinakamabigat at pinakakontrobersyal sa buong lumang tipan. Sa episode na ito hahalukayin natin ang isang kwentong puno ng misteryo, alitan at malalalim na aral tungkol sa espiritual na kalagayan ng isang bayan. Ihanda mo ang sarili mo dahil sisilipin natin ang tunay na dahilan kung bakit bumagsak ang isang lipunang tumira ng daan-daang taon sa lupang pangako. Isang lupaing puno ng biyaya pero nilamon ng kasalanan kaya sila hinatulan na ng Diyos ng isang mabigat na parusa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang Kanaan, ang lupang ipinangako pa kay Abraham at sa magiging mga anak niya ay hindi isang bakanteng teritoryo na naghihintay lang ng bagong titira. Malayo ito ang katotohanan. Dahil pagdating ng mga Israelita, ang nadatnan nila ay mga malalakas at matatag na kaharian. Mga lungsod na may makakapal na pader, mga mandirigmang sanay makipagdigma at ayon sa ilang tala may mga higante pa doon na kilala sa laki at lakas. Dahil kapag sinabing giant noon, ito ang tawag sa mga sinaunang mandirigma na may kakayahang maging dominante sa labanan dahil sa kanilang taas at lakas. Pero higit sa pader, espada at lakas ng militar, may mas mabigat na dahilan kung bakit itinuring ang mga Canaanite bilang mapanganib. Sa mata ng Diyos at maging ng mga Israelita, ang kultura nila ay umabot na sa pinakamalalang antas ng moral at espiritual na pagkabulok. Sinasamba nila ang maraming Diyos-Diyosan, gumagawa ng masasamang ritual at sa pinakamasakit pakinggan, may mga pagkakataong inaalay nila ang mga bata sa apoy bilang sakripisyo para sa kanilang mga Diyos. Ito ang klase ng kasamaan na paulit-ulit ng binabalaan ng Diyos na hindi niya papayagang manatili ng walang hatol. Para maunawaan natin ang kabuuan ng kwento, kailangan nating makita ang mas malaking larawan. Ang Kanaan ay hindi lang basta mayamang lupa. Ito ang lugar na pinili ng Diyos para ipakita ang kanyang pangako, katapatan at hustisya. Dito matutupad ang tipang ibinigay kay Abraham. Isang pangakong nagsimula daan-daang taon bago pa ipinanganak ang mga Israelita na papasok sa lupang iyon. Hindi lang ito tungkol sa pagmamay-ari ng teritoryo. Ito ay tungkol sa relasyon, pagpapala at plano ng Diyos para sa hinaharap. Kung ilalagay natin sa mapa ngayon ang dating Kanaan ay sumasakop sa maraming modernong lugar, Israel, Palestine, Lebanon, pati na rin ilang bahagi ng Syria at Jordan. Dahil nasa gitna ito ng sinaunang mundo, nagsilbi itong parang tulay na nagdurugtong sa pinakamalalaking sibilisasyon noong panahon. Mula Egypt hanggang Mesopotamia, napaka-strategic na lugar at natural lang na pag-agawan ng maraming kaharian. Ang lupain ay sagana sa tubig, maganda ang klima at napaka-fertile ng lupa. Kaya nga tinawag itong land flowing with milk and honey. Isang lumang paraan ng pagsasabing punong-puno ito ng pagkain, yaman at buhay. Ngunit sa kabila ng gandang iyon, may mabigat na hamon na kaakibat dahil ang lupang iyon ay tahanan ng mga taong hindi lang malalakas, kundi lubos ng nalubog sa kasamaan. At dito papasok ang Canaanites bilang isang grupo. Hindi sila iisang bansa na may iisang hari. Para silang koleksyon ng iba't ibang tribo at city-state na magkakaiba sa pamumuno pero magkakapareho sa kultura at sinasambang mga Diyos. Iba-iba man ang grupo, iisa ang reputasyon, isang lipunang lumayo sa Diyos ng lubusan hanggang sa umabot sa puntong kailangan ng harapin ng kanilang hatol. Ang mga Canaanite ay nakatira sa kanya-kanyang city-state. Ibig sabihin mga syudad na may sariling hari at sariling sistema ng pamamahala. Kasama rito ang mga lugar tulad ng Jericho, Hazor, Sidon at Tyre. Ang bawat isa sa mga syudad na ito ay parang maliit na kaharian na may sariling pader, sundalo at kapangyarihan. At hindi basta pader, marami sa mga ito ay halos hindi mapasok dahil sobrang kapal at sobrang tibay. Kung ordinaryong hukbo lang ang susubok tumira roon, siguradong mabibigo. Pero ang Israel ay hindi ordinaryong hukbo at ang misyon nila ay hindi ordinaryong misyon. Ayon sa Bible, ang mga Canaanite ay nagmula kay Ham, isa sa 3 anak ni Noah, sa linya ng anak niyang si Kanaan. Dito rin nakuha ang pangalan ng lupaing Kanaan. Sa kwento ng Genesis, may mabigat na sumpang binigkas si Noah laban sa lahi ni Kanaan dahil sa mabigat na kawalang galang na ginawa ni Ham.
At ang sumpang iyon ayon sa salaysay ay hindi lang basta salita, kundi magpapakita sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pagbagsak at pagkalugmok ng kanilang kultura sa kasamaan. Habang tumatagal, ang kultura ng Kanaan ay lumubog ng husto sa mga gawing labag sa Diyos. Isa sila sa mga pinakamasugid na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at napakarami nilang sinasamba, sina El, Asherah at lalo na si Baal, ang Diyos ng bagyo, ulan at ani. Pero hindi simpleng pagsamba ang ginagawa nila. Hindi ito dasal, kanta o pag-aalay lang. Kasama sa kanilang relihiyon ang ritual na may halong pakikipagtalik sa mga templo, incest, at iba't ibang uri ng kahalayan. Mas masahol pa rito, ginagawa nilang sakripisyo ang mga sanggol, mga inosenteng bata na sinusunog ng buhay bilang alay, lalo na kay Molek, isang Diyos na sinasamba para raw maging masagana ang lupa at ani. Maraming archaeological dig at lumang dokumento ang nagpatunay na laganap talaga ito sa lipunan nila. Sa paningin ng Diyos, ang ganitong mga gawain ay hindi lang mali. Ito ay pinakamataas na antas ng kasamaan. Isang uri ng kasalanan na hindi na maibabalik o maayos. Kaya ang hatol sa kanila ay hindi dahil sa lahi nila, kundi dahil sa sobrang lalim ng pagkabulok ng kanilang lipunan. Pero hindi lang sila masama sa kultura, malalakas din sila sa digmaan. May mga lungsod silang may sinaunang defensive system na napakahirap pasukin at ang mga mandirigma nila ay kilala sa lakas at tapang. May mga ulat tungkol sa mga Anakim, isang lahi ng matatangkad at malalakas na mandirigma na sobrang nakakatakot. Kaya nung pinadala ni Moses ang mga espiya, sinabi nila na para daw silang mga tipaklong kung ikukumpara sa laki ng mga Anakim. Ganito katindi ang reputasyon ng mga taong ito. Para sa mga Israelita, ang Canaanites ay hindi lang pisikal na panganib. Mas malala, isa silang espiritual na banta. Kapag pinabayaan silang manatili, may malaking posibilidad na ang buong susunod na henerasyon ay mahila papunta sa maling relihiyon at mailayo sa tunay na Diyos na sinasamba nila. Kaya ang pagpasok sa Kanaan ay hindi lang pagsalakay sa isang teritoryo. Isa itong espiritual na labanan. Ang kabanalan ng Diyos laban sa kasamaan ng isang bansang lubos nang lumayo sa Kanya. Ang relihiyon ng mga Canaanite ay hindi lang kakaibang paniniwala. Ito ay malinaw na larawan ng isang lipunang winasak ng imoralidad at idolatria. Sa puso ng kanilang sistema ay ang mga Diyos na sumasalamin sa ugali ng mga tao. Marahas, malupit at walang pagpipigil. Si El, na itinuturing nilang pinakamataas na Diyos, ay inilalarawan sa mga sinaunang sulat bilang isang nilalang na puno ng kalibugan, kalupitan at paglalasing. Ang kasama niyang si Asherah, kilala rin bilang Astarte, ay diyosa ng fertility. Bagaman konektado sa kababaihan at kalikasan, kasama rin siya sa mga ritual na puno ng kahalayan at sacred prostitution na ginagawang pagsamba ang mga gawaing sexual. Ang ganitong klasing relihiyon ay hindi lang kakaiba. Ito ay diretsong salungat sa Diyos ng Israel. At dito nagsisimula ang malalaking tunggalian na umabot sa isa sa pinakamatinding kabanata sa kasaysayan ng Lumang Tipan. Ang presensya ng mga Diyos na ito sa relihiyon ng mga Canaanite ay hindi lang basta nakaimpluwensya sa asal nila. Naging dahilan ito para ma-justify nila ang mga gawaing kung tutuusin kahit sa pinakaliberal na pamantayan ng modernong panahon ay ituturing nating lubhang immoral at nakakasulasok. Pero sa lahat ng Diyos na kanilang sinasamba, may isa na pinakamataas ang takot at paggalang ng mga tao, si Baal. Kilala siya bilang Diyos ng bagyo, ulan, at pagkamayabong ng lupa. Dahil ang Kanaan ay isang agrikultural na lipunan na umaasa sa ulan para mabuhay, naniniwala sila na hawak ni Baal ang kanilang kinabukasan. Kung gusto nilang magkaroon ng magandang ani, kailangan nilang aliwin at sambahin si Baal sa paraang itinuturo ng kanilang tradisyon, kahit gaano pa ito kasama. At dun nagsisimula ang problema. Ang mga ritual na iniaalay nila kay Baal ay puno ng mga gawain na, sa mata ng mga Israelita at lalo na sa mata ng Diyos, ay kasuka-suka. May mga ritual na ginagawa mismo sa loob ng templo, kung saan may mga babaeng at lalaking naglilingkod bilang cult prostitutes. Ibig sabihin ginagamit ang sexual acts bilang paraan daw ng pagsamba. Ipinagdiriwang nila ang kahalayan na parang ito ay sagradong gawain. May mga ritual na may halong incest at may mga pampublikong reenactment ng mitolohiya ng kanilang mga Diyos. Puno ng karahasan, kahalayan at mga asal na walang kahit anong moral na hangganan. Para sa kanila, ang sensualidad at promiscuity ay hindi kasalanan. Parte ito ng spiritual connection. Pero ang pinakamadilim sa lahat, ang pag-aalay ng mga bata.
para sambahin ang mga Diyos tulad ni Molek na konektado sa apoy at pagkawasak, pati na rin si Baal. May mga magulang na sila mismo ang nagdadala ng kanilang anak sa altar. Doon sinusunog ang mga batang ito bilang handog, kapalit daw ng proteksyon, magandang ani o pagpapala. Mas nakakatakot pa, hindi ito mga lihim na gawain. Hindi ito kalokohan ng kakaunting miyembro ng kulto. Ito ay bahagi ng opisyal na relihiyon ng Kanaan. Isipin mo yun, pampubliko, organisado, legal, at ipinagdiriwang pa ng marami. Kaya nang iutos ng Diyos sa Israel na sirain ng mga altar, rebulto at mga sentro ng pagsamba ng Kanaan, hindi ito simpleng pag-aagawan ng lupa. Hindi ito laban ng politika o teritoryo. Ito ay tunay na laban sa espiritu. Paghugot ng ugat ng isang sistemang nagdudulot ng pagdurusa, pagkabulok at kamatayan. Alam ng Diyos na kung mananatili ang kahit kaunting bahagi ng kultura nilang puno ng idolatriya, ito ay kakalat sa Israel gaya ng peste. At kapag nangyari iyon, masisira ang buong plano ng Diyos para sa hinaharap ng bansang kanyang pinili. Kaya ang utos na alisin ng mga Canaanite, gaano man ito kabigat pakinggan, ay dapat tingnan sa konteksto ng panahon. Moral, espiritual at historical. Hindi ito padalos-dalos na utos. Hindi ito kalupitan na walang dahilan. Ito ay bunga ng mahaba, paulit-ulit at makatarungang proseso. Hindi nagmadali ang Diyos. Sa katunayan, kabaligtaran. Sa Genesis chapter 15 verse 16, sinabi mismo ng Diyos kay Abraham na hindi pa darating ang panahon para agawin ng lupa. Hindi agad makakapasok ang mga Israelita dahil ayon sa Diyos, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Ibig sabihin bibigyan pa ng panahon ang mga taong ito. Panahon para magbago, panahon para magsisi, panahon para iwan ang kasamaan. Pero hindi nila ginawa. At nang tuluyan nilang lampasan ang lahat ng hangganan ng moralidad at kabutihan, dumating ang hatol. Isang hatol na matagal nang binalaan at matagal ding pinagbigyan bago ipatupad. Ipinapakita nito ang isang napakalalim na katotohanan. Hindi kailanman dumarating ang hatol ng Diyos nang walang babala at hindi ito ibinibigay ng walang pagkakataon para magsisi. Ang hustisya ng Diyos ay laging magkasama ang awa, pero may hangganan ang kasamaan. Sa loob ng napakaraming taon, tiniis ng Diyos ang pagkabulok ng mga Canaanite. Hinayaan niyang tumakbo ang buhay nila, umaasa na baka kahit gaano kaliit ay may pag-asa pa silang magbago. Pero hindi iyon nangyari. Sa halip na magsisi, lalo pa nilang nilubog ang sarili sa mga gawaing tuwirang lumalaban sa may lalang. Kaya ang hatol na dumating ay hindi pa bigla-bigla o padalos-dalos. Ito ay makatarungan. Dahil alam nila ang ginagawa nila, ngunit tumanggi silang magbago. Isa pa, proteksyon din iyon para sa Israel. Alam ng Diyos na kung mahawa ang Israel sa kulturang iyon, masisira ang buong plano ng kaligtasan na ibinabalangkas niya sa pamamagitan ng bansang ito. Kaya ang labanan sa Kanaan ay hindi lang laban ng teritoryo. Ito ay laban ng liwanag, laban sa kadiliman, kabanalan, laban sa kabuktutan. Ang tunay na Diyos laban sa mga Diyos-Diyosang sumisira sa buhay ng mga tao. Ang pagpasok ng Israel sa Kanaan ay hindi basta paglipat ng lugar. Ito ay pagpapatupad ng hustisya ng Diyos sa isang lupain na matagal nang humihingi ng paglilinis. Hindi pinagtuunan ng Diyos ang sandata ng mga Canaanite o ang kapal ng pader nila. Ang tunay na panganib ay ang kultura nilang lubos ng bulok. At kung mahahawa rito ang Israel na bagong-bago pa lang na pinalaya mula sa pagkaalipin, madaling mawawala ang pananampalataya nila. At sa kasamaang palad, iyon mismo ang nangyari sa mga sumunod na henerasyon. Nang hindi tuluyang sinunod ng Israel ang utos ng Diyos at pinayagang may mga Canaanite na manatili sa lupa, sumingit ang idolatriya sa puso ng mga tao. Unti-unti nitong winasak ang pananampalataya nila, pati ang moralidad at katapatan sa tipan ng Diyos. Kaya ang utos na wasakin ng Canaanite culture ay hindi galing sa galit o pagnanais na mangdomina. Ito ay galing sa malalim na malasakit para sa kabanalan, hustisya, at para mapanatili ang mas malaking plano ng Diyos. Ang planong iyon ay ang daloy ng kaligtasan na darating sa pamamagitan ng bansang ito. Hindi lang lupa ang ibinibigay ng Diyos sa Israel. Bumubuo siya ng isang banal na bansa, isang bansang magiging liwanag sa lahat ng bansa, isang moral at espiritual na gabay sa isang mundong nilamon na ng kadiliman. Pero para mangyari iyon, kailangang alisin ang lahat ng humahadlang sa katapatan nila sa Diyos. Ang pagsakop sa Promised Land ay isa sa pinakahamon at pinakapundamental na bahagi ng kasaysayan ng Israel. Pagkatapos ng daan-daang taon ng pagkaalipin sa Egypt, pinalaya sila ng Diyos sa pamamagitan ng matinding himala.
at pinangunahan ni Moses habang tumatawid sila sa disyerto. Ang lakad na dapat sana'y mabilis lang ay naging mahabang paglalakbay, puno ng pagsubok, pagreklamo, pagtutuwid at mga aral na magtatatag sa kanilang pananampalataya. Pinangunahan sila ng Diyos sa umaga sa pamamagitan ng ulap at sa gabi sa pamamagitan ng apoy. Pinakain niya sila ng mana, binigyan ng tubig sa disyerto at unti-unting hinubog ang isang bayan na hindi pa kailanman natutong mamuhay bilang malayang bansa na tapat sa banal na Diyos. At nang malapit na sila sa hangganan ng lupang ipinangako kay Abraham, ibinigay ng Diyos ang isang napakahalagang utos, magpadala ng mga espiya. Dapat nilang silipin ang mga tao, ang lupa, ang lungsod at ang yamang naroon, lahat ng makakatulong sa kanila sa nalalapit na pagsakop. 12 lalaki, tig-isa mula sa bawat tribo ng Israel ang pinadala. Ito ay reconnaissance mission, pero higit pa roon, ito ay pagsubok ng pananampalataya. Pero pagbalik nila, nagkaroon ng malaking gulo. 10 sa 12 ang bumalik ng puno ng takot. Ang mga nakita nila, malalaking pader, makapangyarihang hukbo, at higit sa lahat mga mandirigmang napakalalaki. Ang mga inapo ng Anakim na kinatatakutan ng buong rehiyon. Ganito kalala ang takot nila, kaya sinabi nilang, para lang kaming mga tipaklong sa harap nila. Hindi lang iyon tungkol sa laki. Ibig sabihin, ganoon kaliit ang tingin nila sa sarili dahil sa takot. Ang ulat na iyon ay kumalat sa buong kampo. Nagkaroon ng kaguluhan, pag-aalala at pagdududa. Ang pananampalatayang nagdala sa kanila sa disyerto ay napalitan ng takot na nagpahina sa puso nila. Ngunit may 2 lalaki na hindi natinag, Joshua at Caleb. Nakita rin nila ang mga higante, nakita rin nila ang mga pader, nakita rin nila ang mga hukbo. Pero iba ang naging interpretasyon nila. Hindi sa mata ng takot, kundi sa mata ng pananampalataya. Alam ni na Joshua at Caleb na kapag nangako ang Diyos, walang pader ng tao ang kayang humarang sa katuparan nito. Kaya buong tapang nilang sinabi sa mga tao, kung kalugdan tayo ng Panginoon, ibibigay niya sa atin ang lupang ito. Huwag kayong matakot sa kanila. Pero nalunod ang boses nila sa ingay ng takot na kumalat sa buong kampo. Sa halip na magtiwala, pinili ng mga tao na tumingin sa problema, hindi sa Diyos na hinati mismo ang Red Sea sa harap nila. At dahil sa rebelyong iyon, mabigat ang naging kapalit. Ang buong henerasyong na puno ng pagdududa at pagsuway ay pinarusahan na maglibot sa disyerto ng 40 years. 1 taon para sa bawat araw na ginugol ng mga espiya sa pagsisiyasat sa lupa. Sa loob ng 4 na dekada, naglakad sila ng paikot-ikot hanggang mamatay ang lahat ng matatanda sa henerasyong yun. Tanging sina Joshua, Caleb at ang mga batang lalaki at babae na lalaki pang may bagong puso at pananampalataya ang makakapasok sa Promised Land. Ang matagal na paghihintay na yun ay hindi lang parusa. Ito ay paghahanda. Hindi gustong dalhin ng Diyos ang isang malakas na hukbo sa Kanaan. Gusto niyang dalhin ng isang banal at handang bansa. Isang bayan na marunong magtiwala, sumunod at manatiling tapat sa tipan. Ipinapakita ng pangyayaring ito na ang pagsakop sa Kanaan ay hindi lang isang military campaign. Ito ay isang espiritual na pagsubok. Tinuturuan sila ng Diyos na magtiwala kahit sa mga sitwasyong imposible sa tingin ng tao. Hindi ito tungkol sa panalo sa digmaan, kundi panalo laban sa takot, pagdududa at tukso na umatras. Ang tunay na labanan ay nasa loob. Ang labanan para sa pananampalataya, pagsunod at kabanalan. Kaya bago sila papasukin sa Kanaan, kailangan munang mabuo sa puso nila ang 3 katangian. Pananampalatayang matatag, tapang na hindi sumusuko at pagsunod na walang kondisyon. At noon hindi pa sila handa. Kaya ipinakita ng Diyos na ang kanyang pangako ay hindi lang tungkol sa pagdating sa destinasyon, kundi tungkol sa prosesong humuhubog ng karakter. Pagkatapos mamatay ni Moses, ang pamumuno ay inilipat kay Joshua, ang tapat na lingkod na pinili ng Diyos para ipagpatuloy ang misyon. Sa pagtanggap niya ng napakalaking responsibilidad, tumanggap siya ng malinaw at makapangyarihang salita mula sa Diyos. Magpakatatag at magpakatapang ka, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito upang kunin ang lupang ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Sa utos na yon nagsimula ang isa sa pinakakamanghamanghang kampanya sa buong Bible. Isang paglalakbay na hindi lang tungkol sa digmaan, kundi puno ng himala at malalim na aral. Ang unang malaking pagsubok ay ang pagtawid sa Jordan River. Sa oras pa mismo ng pagbaha, sa paningin ng tao, imposibleng tumawid ang libu-libong tao sa rumaragasang tubig. Pero ang Diyos na humati sa Red Sea ay gumalaw ulit. Tumigil ang agos ng Jordan, tumayo ang tubig na parang pader
at tumawid ang buong Israel sa tuyong lupa, isang malinaw na tanda na kasama nila ang Diyos. Pagkatapos nito, dumating ang isa sa pinaka-iconic na pangyayari sa pagsakop, ang Battle of Jericho. Ang Jericho ay simbolo ng kapangyarihan ng Kanaan. Makakapal na pader, matibay na depensa at malakas na hukbo. Pero hindi nag-utos ang Diyos ng siege, catapult o battering ram. Ang iniutos niya ay katahimikan, pagmarcha at isang malakas na sigaw. 6 na araw nilang nilibot ang syudad sa katahimikan. Sa ika-7 araw matapos ang ika-7 ikot, sumigaw ang buong bayan at ang mga pader ng Jericho ay bumagsak. Hindi dahil sa bomba, hindi dahil sa lakas ng tao, kundi dahil sa pagsunod at direktang himala ng Diyos. Ito ang malinaw na mensahe sa lahat ng bansa sa Kanaan. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama ng Israel. Nagpatuloy ang pagsakop. Pinangunahan ni Joshua ang bayan ng may karunungan at pagpapakumbaba sa Diyos. Nilusob nila ang mga lungsod tulad ng Ai, Gibeon, Hasor at marami pang iba. At sa bawat tagumpay may kasunod na aral. Aral ng pagtitiwala, kababaang loob at pagkilala sa gabay ng Diyos. May mga pagkakataong ang pagsuway ng Israel ay nagdulot ng pansamantalang pagkatalo tulad ng nangyari kay Achan sa laban sa Ai, isang syudad sa Kanaan. Dahil sa lihim niyang pagnanakaw sa mga bagay na itinuring ng Diyos na bawal kunin, humina ang proteksyon ng Israel at natalo sila. Pero nang maituwid ang kasalanan at humingi sila ng tawad, bumalik ang presensya ng Diyos at ang tagumpay ay muli nilang natamo. Iba si Joshua sa karaniwang pinuno. Hindi siya umaasa lang sa taktika o lakas ng hukbo. Alam niyang ang tunay na panalo ay hindi galing sa espada, kundi sa pagsunod sa Diyos. Siya ay lingkod na inuuna ang kalooban ng Panginoon bago ang anumang plano ng tao. Nang matapos ang kampanya, hinati ni Joshua ang nasakop na lupa sa 12 tribo ng Israel. Dito natupad ang pangakong ibinigay ng Diyos kay Abraham ilang daang taon na ang nakalilipas. Hindi lang ito pagtatapos ng mahabang paglalakbay. Ito rin ang simula ng bagong yugto. Isang yugto ng pagtira sa lupaing ipinangako at sa mas mabigat na hamon, manatiling tapat sa Diyos habang naroon na sila. Ipinapakita ng pamumuno ni Joshua na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng sundalo o tindi ng sandata. Ang tunay na lakas ay nasa pagsunod, pananampalataya at pagkilala sa Diyos bilang tunay na pinagmumulan ng tagumpay. Ang kwento ng pagsakop sa Kanaan ay hindi lang talaan ng gera at hangganan ng lupa. Ito ay larawan ng espiritual na paraan ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sa panahon natin, ang salitang Kanaan ay hindi lang tumutukoy sa isang lugar. Ito ay simbolo ng buhay na puno ng layunin, tagumpay at kapahingahan. Ang uri ng buhay na nais ibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tulad ng Israel, araw-araw rin tayong humaharap sa mga kaaway. Ang kasalanan, ang sariling kahinaan at ang sistema ng mundo na palihim tayong inihihiwalay sa katotohanan. Kaya ang utos ng Diyos kay Joshua ay umaalingaw-ngaw pa rin hanggang ngayon. Magpakatatag ka at magpakatapang. Ito ay paanyaya na magtiwala sa Diyos kahit mukhang imposible ang lahat, kahit may mga higante na humaharang, kahit may mga pader na parang hindi kayang gibain. Paalala ng Diyos na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa lakas ng tao, kundi sa pananampalatayang nakatuon sa Kanya. At ang pagwasak sa mga idolo ng Kanaan ay nagsisilbing paalala sa atin ngayon. Kailangan nating alisin sa buhay ang anumang humaharang sa relasyon natin sa Diyos. Sapagat ang idolo ay hindi lang ukit na kahoy o bato. Maari itong maging anumang bagay, tao o gawin na pumipigil sa ating katapatan sa Kanya. Ang mga idolo sa panahon natin ay hindi lang mga ribultong yari sa kahoy o bato. Madalas, sila ay mga ugali, iniisip, pagnanasa o impluwensyang unti-unti nating inuuna kaysa sa Diyos. Mga bagay na nagiging sentro ng maling pagsamba sa buhay natin. At para maranasan natin ang buhay na masagana at puno ng pagpapala, kailangan natin ng puso na malinis, handang sumuko at marunong sumunod, kahit minsan ay may kaakibat na sakripisyo. Kung paanong hinati ni Joshua ang lupain sa 12 tribo, ganoon din ngayon. Si Kristo mismo ang nag-aalok ng espiritual na mana sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Isang mana na hindi nasusukat sa lupa o kayamanan, kundi sa kapayapaan, kagalakan, malapit na relasyon sa Diyos, at higit sa lahat ang pag-asang walang hanggan kasama siya. Ang tagumpay ni Israel laban sa mga Canaanite ay larawan lamang ng mas dakilang tagumpay na nasa atin ngayon kay Jesus, ang tagapagligtas na tumalo sa kasalanan, nagtagumpay sa mundo at nangunguna sa atin papunta sa tunay na promised land, ang walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Bagaman sinaunang kwento ito,
nananatili itong buhay at napaka-relevant sa panahon natin. Ito ay paalala para mamuhay tayo ng may tapang, tiyaga at buong pagdepende sa Panginoon. Tiwalang siya ang nagbibigay ng tagumpay kahit sa pinakamadilim na araw. Ipinapakita ng kwento ng Kanaan ang karakter ng Diyos, ang kanyang hustisya, kabanalan at katapatan na hindi kailanman nagbabago. Ipinapakita rin nito na kahit minsan mabigat ang hatol ng Diyos, nagmumula ito sa pagmamahal at paghahangad na ingatan ng kanyang bayan, isang bayang tinawag upang mamuhay sa katotohanan at pagsunod. At sa panahon natin ang mga kaaway na hinaharap natin ay hindi na naka-armor o may espada, ngunit pareho silang mapanganib, mga tukso na lumalayo sa atin sa Diyos, mga distraction na ninanakaw ang ating focus, at mga pressure ng mundo na pilit tayong binabago ayon sa nais nito. Kaya nananatiling tanong, handa ka bang harapin ang mga hamong ito ng may pananampalataya at tapang? Tandaan mo, ang parehong Diyos na gumabay kay Joshua at sa buong Israel ay siya ring kumikilos ngayon. Nananatili siyang buhay, tapat at kasama ng kanyang mga anak at nais niya ring ihatid ka sa sarili mong Kanaan, isang lugar ng kapahingahan, layunin at espiritual na tagumpay.